Pagkahatid sa mga bata, mag-iimis naman ang mami. Ayan. Hindi lang siya obvious na makita na madumi. Ayan. Gulo-gulo ang table. Ang kusina ako, gulo-gulo. Mamaya ayusin natin yan. Ayan, sandamakmak na kalat. Ang CR, iigiban. At dito, tingnan mo, kalingkwangan. Sa sobrang pagmamadali. Oh, yan. Walang natirang kanin. Magsasaing na lang ako. Ganyan kadaming kalat. Iimisin ko. May lamahin na naman. Ayan. Sobrang daming kalat. Pero mag-iimis tayo yan. Isa-isahin natin inisin. Hi mga moms! O diba, for today's vlog, nakita ninyo kung gaano kakalat ang bahay namin. Ganyan talaga yan araw-araw pag nakaalis ng mga estudyante. Realidad ng buhay na araw-araw, nililinis ng mga nanay na katulad ko. Pero yung mga kalat nga na yan ay parang minimal pa lamang sa ibang mga bahay. Meron din nga akong mga napapanood na mas makalat pa nga dito sa bahay namin. O diba, ganyan talaga nakaka-stress ang buhay nanay, ang maging isang full-time mommy. Bonus na lamang talaga para sa akin yung ang naghahatid nga ng mga anak namin ay si daddy engineer na. Kaya naman pagkaalis nga nila ay paspasa na din nga ako ng pag-iimis. Bakit ko nga ba pinapakita itong mga daily vlogs ko? Napakita ko ito araw-araw sa inyo sa aking mga mini vlogs dahil ito nga ang sample ng mga pangkaraniwang stay at home mommy na kagaya ko. Pag sinabing pangkaraniwan ay di kayo hindi talaga umaalis ng bahay. Nandito lang talaga umiikot ang mundo nila sa loob ng bahay nila. Yung iba kasi tinatawag na full-time mommy din pero meron pang mga sideline. Halimbawa, mga nagtitinda ng mga kakanin, naglalako, ganyan. May mga iba-iba pang part-time na ginagawa. After nilang kumita ng extra income nila ay uuwi na din yun. Full-time mommy ding matatawag yun. May sideline lang na income. Hindi naman natin matatawag na full-time mommy kapag kariruman, di ba, ay may mga katulong yun sa bahay o di kaya asawa nila ang gumagawa para sa kanila. Yung normal na full-time mommy ay katulad nga nitong sa akin na walang alisan, nandito lang sa bahay, puro paglilinis, paglalaba, pagkukumpuni, kung marunong magkumpuni, pagga-garden, at kung ano-ano pa na pwedeng gawin sa loob at labas ng bahay nila. Ito nga mga ginagawa ko ay literal na mas maalwan pa kumpara nga sa iba dahil yung ibang mga nanay ay di kayo meron pang maliliit na kasama sa bahay. Pero ganun pa man ay same na same pa rin yan dahil ang isang pagiging full-time mommy ay walang kapaguran, walang katigil-tigil sa pag-iimis. Nakakatuwa na lamang talaga kapag nga meron tayong asawa na kahit pa paano ay tumutulong sa atin sa mga daily nating ginagawa. Talaga namang naka-jackpot ka na nga noon kapag ganoon nga ang iyong mister. So anyways, ito nga ang aking daily routine. Pagkagising ko sa umaga ay dire-diretso na agad ako sa kusina para mag-ready ng mga babaunin ng mga estudyante ko. Magsasaing, ilalabas yung lulutuing ulam at habang nag-iintay na maluto yung kanin at saka yung pang-ulam ay hindi lang basta nakapundo dahil madami pa yung mga extra-extrang ginagawa. Titimplahan ng kape ang asawa dahil kahit marunong silang magtimpla ng kape nila ay ikaw pa rin talaga ang iintay na magtitimpla dahil mas masarap daw nga ni yung timpla ng asawa, diga? Pagkatapos makapagpaligo ng mga bata, bibihisan, pakakainin, ayusin ang uniforme, susuklayan. Pag okay ng lahat, alis na sila at saka ka pa lamang makakapag-umpisa. Nakakapagod, nakakaumay kapag hindi ka sanay sa mga gawaing bahay, pero kapag ito ay nakasanayan mo na at matagal mo nang ginagawa simulat sa pulpa, ay hahanap-hanapin na nga ng katawan mo yung mga pag-organize, pagdilinis ng bahay, lahat-lahat na ginagawa mo. Napakaswerte din naman talaga ng ibang mga stay at home mommy na mayroong kasama sa bahay. I mean, yung may mga katulong sa bahay. Hindi sila masyadong pagod na pagod kasi meron nga silang alalay. Unlike sa mga katulad natin na full-time, walang kasama sa bahay. Katulad ko, mag-isa lang ako dito sa bahay namin. Bago ko matapos ang aking mga gawain, inaabot na ako ng tanghali. Mag-isa lang ako niyan ha, ay how much more pa kung yung may mga kasamang baby. Di kay hindi lang siguro tanghali at hapon na sila talaga makakatapos. O baka nga hanggang gabi, gumagawa pa rin sila. Para sa aking sitwasyon nga ay bonus na lamang na pagkatapos kong gawin lahat yan ay digay pahinga na nga ang kasunod. Ang susunod na gawain ko ay sa tanghali tapos pagkadating na ulit ng mga bata. Nakakapag-siesta pa ako niyan sa tanghali dahil ang kasunod naman na gawain ko ay sa hapon dahil ipagluluto naman ang panghapunan. Madami lang talaga ang aking gawain kapag may extra nga akong mga ginagawa katulad nito. Magagarden nga pala ako ngayong araw na to dahil nag-uulanin na nga ay sayang naman yung mga galing sa DA dito sa amin na mga pananim. Sayang naman itong bakanting lote din sa may gilid namin kaya naman akin na nga lamang tataniman. Aga pa din naman at maganda din nga ang pagpapapawis. Ito nga ang pag-aasarol. Yung mga ganitong gawain ay di ginagawa nga natin ito nung unang panahon nung tayo mga elementarya pa lamang.
Ay digay nung panahong una nga, ipagandahan man din ang garden ano. As at mga 80s, 90s ay talaga namang sanay na sanay yung mga yan. Ay kaway-kaway naman kayo diyan, mga sanay sa garden. Panahon na hindi pwedeng pumasok sa classroom kapag hindi nga nalilinis, nadidiligan o nagagamasan yung mga garden nila. Kaya naman pagdating nga sa hapon ay digay muring na at amusin na ang mga mukha. Tapos yung mga uniforme ay hindi na nga puti dahil putim na gawa ng mga garden at pagbubunot ng mga damo. Pero hindi ko talaga ipagpapalit yung panahon noon kaysa sa panahon ngayon dahil ang mga bata ngayon ay naku po, ang mga nanay ay hindi man laang pahawakin ng dumi sa eskwelahan. Majority na talaga ng mga nanay yun kahit nga sa public school nag-aaral ay di kaya hindi na rin nga mga napalagamas. Puro asa na lamang talaga sa magulang o di kaya naman ay ipapaupa pa nga ng magulang para hindi lamang madumihan ng kamay ng mga bata ay sila na din ang maglilinis. So anyways, magagarden lang naman ako kung saan-saan na naman nakaabot ang aking istorya sa inyo. Sabi nga, sa pag-improve ng panahon ay di nababago din nga ang ating mga pananaw sa buhay. Marami nagsasabi na ayaw nilang ipadanas yung mga naranasan nila sa kanilang mga anak. Ay baligtadwari sa pananaw ko dahil gusto kong maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko noon para matutunan nila kung paano ang magsinop sa buhay, kung paano magsikap na hindi lahat puro hingi at pinagpapaguran din. Majority kasi ng mga nanay ngayon ay talaga namang pag humingi ang anak ay bigay at bigay lamang. Hindi ako nang babash, pero sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya tayo ng pananaw. So, ayun nga, nagplat lang nga pala ako diyan at kakaunti lamang din ang aking inasada. Dahil sa lugar na yaan, ay kapag napapalakas ang ulan, ay di kay binabaha, ay di kay sayang yung aking itatanim kung sakasakali. Kaya naman, maliit lamang na ispat. Pag ako'y merong ilang piraso dyan na gulay, ay okay na sa akin at dalawa lang naman kami ng asawa ko na mahilig sa gulay. Pagkatapos ko nga palang asadahin, ay akin na din kinalaykay para naman matanggal nga yung mga tuyong dahon diyan ng mga damo. Kapag ganito nga nag-uulanin ay napakaganda ng timingan ang magtanim. Dahil yung lupa ay basang-basa ay di yung iyong itatanim ay hindi nga matutuyo ng araw. Sobrang tagal na nga nire-request ito sa akin ni Daddy ay sa sobrang dami ko baga namang ginagawa nga sa loob ng bahay tapos mainit nga ay hindi ko nga ito napapagtuunan ng pansin. Kaya naman ito na ang pagkakataon ko para nga magtanim din dahil basa pa nga ang lupa. Pumasok na din nga muna ako sa loob ng aming bahay para kunin nga itong mga seeds na galing sa DA. Sa sobrang dami nga ng mga seeds na ito ay hindi ko yata ito mauubos agad-agad at baka ito'y abutin pa sa akin ng mga ilang taon. Pakiwari ko nga ay mga 12 or 13 kinds ng mga seeds na itong mga binigay na ari. Pinipili ko nga ang aking mga itatanim dahil ayaw ko nga ng mga gumagapang gawa ng masasayang nga yun kapag binaha dun sa may area na aking pagtataniman. Gusto ko nga itanim ay yung mga hindi gumagapang tapos madali din nga bumunga. Kinuha ko na nga pala diyan yung binawasan nga ni Kuya Jiro na pechay tapos itong ang talong na paborito ni Daddy. Etong okra na mabilis din nga bumunga ay kinuha ko na din. Eto namang kalabasa ay gusto ko din nga sanang itanim kaya nga lamang ay dito nga sa lugar na ito dito rin umiikot yung sasakyan namin kaya hindi pwede dahil yun ay gumagapang. Dito sa aking plat na ginawa na ito ay pinakagagawin ko lamang yan, punlaan. At kapag sumibol na nga lahat ng mga seeds ay akin yang ililipat doon sa may mga matataas na area, dyan sa mga gilid ng bahay namin. Tapos mag-iiwan na nga lamang ako diyan ng mga ilang puno. Nag-umpisa na din nga pala akong magbudbudiya ng mga seeds. At tuwing magtatanim nga pala ako mga moms ay nung orasyonan ko pa nga yaan, may kasamang panalangin na tumubo sila ng malulusog. Sa awa naman ni Lord, lahat ng aking tinatanim ay malulusog naman. Abot na din nga pala ako ng sipag ng araw na yan dahil hindi nga lang pagtatanim ang aking ginawa dahil nagamas-gamas na rin nga ako sa buong paligid. Dito nga sa may gilid namin na punong-puno na nga ng damo ay aking nga ginamasan. Tapos dito naman sa aking mini corner na may mga halaman ay ginamasan ko din at winalisan. Nag-trim na din nga ako diyan ng mga puno na sobrang tataas na at sobrang nalago na. Tapos dito naman sa may gilid ay heto nga at meron na nga akong naitanim. Pati nga dito sa may gilid ng gate namin ay tinaniman ko din. Dito naman sa space sa harap ng aking tindahan ay nilagyan ko na din nga ng mga tanim diyan. Sa isip-isip ko nga ay bakit yung damo ay lumalago ay how much more yung aking mga pananim ay digay susuloy din nga yun. Kotang-kota na talaga ang aking kasipagan dahil pagkatapos ng maglinis, magtanim sa labas, dito nga sa loob ng bahay nakalimutan ko nang gawin yung aking dapat gagawin. Kaya naman heto ay nagwalis-walis na nga lamang ako dahil talaga namang sobrang pagod ko na. Mag-aalas 12 na din nga pala yan nang matapos ako at sobrang kainitan na. Digay natuyo na nga ako doon pero diretso pa rin nga at ako'y sinisipag talaga. Di ko nga alam sa sarili ko kung kayo din nga ay ganito sa akin na kapag inaabot nga ng sipag hanggat hindi napapagod ay dire-diretso sa paggawa. Kaya naman, heto nga sa halip na magpahinga na, ay heto nga at dire-diretso pa rin nga ako ng pag-iimis pagpasok ko sa loob ng bahay namin. Yung aking mga imisin sa aming lababo ay hindi ko nga muna ginawa at ako'y nagpahinga na din nga muna. Dahil pagod na din naman ako ay walis-walis na nga lamang ang aking gagawin. Alala ko nga pala ay meron nga akong binilad na mat sa labas kaya naman heto nga at kinuha ko na din.
Pagkatapos kong maglinis at mag-ayos-ayos ay saka pa lamang ako nag-almusal. Kahit sobrang pagod ng pagiging stay at home mom ay nakakataba din naman ng puso kapag madami kang nare-receive na mga komento na sobrang gaganda. Halos karamihan nga ng mga nagbibigay ng komento sa akin ay pini-PM ako. Madami nga natutuwa sa loob ng bahay namin na kahit hindi nga daw aesthetic ay sobrang linis naman at organized. Akala ko nga itapos na ang aking mga gagawin ay meron pa nga dong mga 2PA na kumakaway pa sa akin. Ay siya, hanggang dito na lamang mga moms. Abangan nyo na lang ang aking mga daily vlog. Salamat sa inyong palaging panonood. Ingat-singat. God bless us all.